Hello, hello! Magandang umaga. Medyo natagalan po tayo ngayon mga kapatid na talakayin ang Lesson 3 ng ating From the Lost to Redeem, Understanding Salvation in the Bible from Bishop Marlo B. Javier ng Philippines. Marami pong salamat sa pastor na ito. Now, dumako tayo sa Lesson 3 na ating aralin mga kapatid. Ito ay pinamagatang The Love of God for Sinners. Ang key text po natin for today is John 3:16, ang pinakapuso ng Bible. Hindi po ba? Ang famous na famous at gustong-gusto ng lahat at kabisado ng halos lahat. Basahin natin ang John 3:16 sa Tagalog. Ang sabi dito, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ngayon basahin natin ang Romans chapter 5 verse 8. Dumako tayo sa Romans chapter 5 verse 8. Kung may mga Bible po kayo, ay samahan niyo po akong buklatin ito para sama-sama nating basahin. Ang sabi dito sa verse 8, ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Amen. Purihin po ang pag-ibig, ang salita at kabutihan ng ating Panginoong Diyos. Now, dumako tayo sa introduction mga kapatid. Kung may magtanong sa atin o kung may magtatanong sa atin, ano ang pinakamahalagang katangian ng Diyos? Marami sa atin ang agad sasagot, pag-ibig. Pero anong klase ng pag-ibig meron ang Diyos? Paano siya nagmamahal sa mga taong hindi karapat-dapat mahalin, gaya nating makasalanan? Now sa lesson na ito mga kapatid, sa lesson 3, susuriin natin ang dalawang makapangyarihang talata na naglalarawan ng lawak, lalim, at sakripisyo ng pag-ibig ng Diyos para sa atin. Makikita natin na ito'y hindi sentimental or conditional na pag-ibig, kundi isang pag-ibig na nagliligtas. Now, dumako tayo sa number 1, mga kapatid. Ang sabi dito, God's love is universal and sacrificial. Sa John 3:16, NKJV, ang sabi doon, for God so loved the world. Ang salitang world or mundo sa Tagalog or sanlibutan ay hindi tumutukoy sa isang particular na bansa or grupo lamang, kundi sa buong makasalanang sangkatauhan. Ibig sabihin, ang pag-ibig ng Diyos ay inclusive. Walang pinipili. Kahit sino ay maaaring makatanggap ng kanyang pag-ibig. Ang pananalitang so loved ay nagpapakita ng intensity at depth ng kanyang pag-ibig, yung lalim ng kanyang pagmamahal. Hindi ito basta damdamin lang. Ito ay ipinakita sa pamamagitan ng isang napakalaking sacrifice, ang pagbibigay ng kanyang only begotten Son. Ang terminong ito ay nagpapahiwatig ng natatanging relation o relasyon ni Jesus sa Ama. Isang anak na kaisa ng Diyos sa pagka-Diyos, hindi isang nilalang. Ang whoever believes in Him sa NKJV ay paanyaya sa lahat. Ano mang kasalanan ang nagawa mo, ano mang estado ng iyong buhay, ang tanging kailangan ay pananampalataya kay Jesus. Now, dumako tayo sa number 2. Ang sabi dito, God's love is demonstrated in Christ's death. Sabi sa Romans 5:8 sa ESV, but God shows His love for us in that while we were still sinners, Christ died for us. Narinig natin?
na habang tayo makasalanan pa, ang pananalitang while we were still sinners ay napakahalaga nito, kapatid. Ipinapakita nitong ang Diyos ay hindi naghihintay na tayo'y magbago muna bago niya tayo mahalin. Minahal niya tayo habang tayo ay makasalanan pa, habang tayo ay rebelde pa or masuwayin pa, pasaway pa at lumalakad sa kasalanan. Ang Christ died for us ay nagpapahayag ng substitutionary atonement. Si Jesus ang namatay sa ating lugar. Siya ang tumanggap ng hatol na dapat sana ay para sa atin. Ang kanyang kamatayan ay ang sukdulang pagpapakita ng pag-ibig ng Diyos. Now, ano ang dapat nating gawin bilang mananampalataya o bilang naniniwala na sa ating Panginoong Jesus na siya ang ating tigapagligtas? Now, what are we going to do? Number 1, accept God's love. Tanggapin ang katotohanan na minahal ka ng Diyos hindi dahil mabait ka, kundi dahil siya ay mabuti. Hindi mo kailangang maging perfect upang mahalin niya. Si Jesus mismo ang naging daan upang mapatawad ka at makalapit ka sa Diyos. Number 2, respond with faith. Hindi sapat na alam mo lang ang mahal or hindi lang sapat na alam mo lang na mahal ka ng Diyos. Dapat mong tugunan ito ng pananampalataya. Ang pananampalataya sa Kanya ay higit sa paniniwala sa isip, kapatid. Ito ay buong pagtitiwala sa ginawa ni Jesus Christ sa krus at sa Kanyang pangako ng kapatawaran at bagong buhay para sa atin. Number 3, live in gratitude. Ang tunay na pasasalamat ay ipinapakita sa pamamagitan ng pamumuhay na kalugod-lugod sa Diyos, kapatid. Hindi ito pagbabayad, kundi tugon ng pusong nagpapasalamat sa Kanyang kabutihan, sa Kanyang pagmamahal. Mamuhay tayo ng may kabanalan, pagmamahal at pagtalima sa Kanya. Magpabago tayo sa ating Panginoon Diyos. Number 4, share God's love. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi lang para sa atin. Tinawag tayong maging daluyan ng pag-ibig niya sa ating salita at sa ating mga gawa. Sa malasakit, pagtulong, pakikinig, pag-share ng gospel or good news. Nagiging liwanag tayo sa mga pusong sugatan at nawawala sa presensya ng ating Panginoong Diyos. So dumako tayo sa conclusion, mga kapatid. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi ordinary lang po. Ito ay banal, wagas, at handang mag-sacrifice. Minahal niya tayo kahit tayo makasalanan at ipinakita niya ito sa pamamagitan ni Kristo na namatay upang tayo'y iligtas sa kasalanan. Dahil dito, bilang mga tumanggap ng ganoong pag-ibig, tayo'y tinatawag na tumugon ng may pananampalataya, pusong nagpapasalamat sa Kanya at aktibong pagbabahagi ng Kanyang pagmamahal sa iba. Now, sa bawat araw ng ating buhay, dalhin natin sa puso ang katotohanan ito. Tayo ay makasalanan. Ngunit, minahal tayo ng Diyos. At dahil sa Kanyang walang hanggang pag-ibig, na ipinakita sa pamamagitan ng Kanyang banal na anak na si Hesukristo, tayo'y pinatawad, tayo'y iniligtas sa kamatayan sa dagat-dagatang apoy at binigyan ng bagong buhay. Hindi na tayo nabubuhay pa para sa sarili lang natin, mga kapatid, kundi para sa Kanya na nagmahal at nag-alay ng Kanyang sarili para sa atin. So hanggang dito na lamang po ang ating lesson 3 at dumako na tayo sa panalangin.
Father God, maraming salamat sa araling ito, Panginoon, ng Lesson 3. Maraming salamat sa pagmamahal mo sa amin na walang hanggan, Panginoon, kahit kami makasalanan pa. Kayo ang lumapit sa amin, Panginoon, hindi kami. Maraming salamat, kami ay binigyan ninyo ng pag-asa na mabuhay at makasama niyo uli sa inyong kingdom diyan sa langit. Maraming salamat, Jesus Christ, for saving us. Maraming salamat sa pagbabago ng aming puso at isipan. Thank you, Holy Spirit, for helping us, for guiding us, habang ipinamumuhay namin ang pagiging tunay na Kristiyano at mananampalataya. Amen, amen, and amen. To God be all the highest and praise and glory. Maraming salamat po sa mga nakinig ng Lesson 3. Bukas po ay ibabahagi ko naman po ang Lesson 4. Bye!